Para po sa ating mensahe, patuloy tayo sa ating pag-aaral ng aklat ng mga awit. Ngayong umaga tayo ay nasa kabanatang 143, Psalm 143. Ang awit na ito ay may 12 talata at dito ay gumamit ang may akda na si David ng mga imahe at minabuti kong ito'y hati-hatiin na ibahagi sa 3 mensahe. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay hanggang dito lamang sa 2 talata, 143 verse 2. Basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. Psalm 143 verse 1 to 2. Hear the word of the Lord. A Psalm of David. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for mercy. In your faithfulness, answer me. In your righteousness, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa ating mga pag-aaral na ginawa sa aklat ng mga awit, ay ilang beses na din nating nabanggit na ang mga salitang ito, ang mga awit na ito, ay ikinatha na para sa maging bahagi ng pagpupuri ng bayan ng Diyos. At ito nga ang nangyari sa kasaysayan, na ang mga awit na ito man ay kinatha minsan mula sa personal na sitwasyon ng may akda. Ito ay nagiging bahagi ng pagpupuri, ng pananalangin ng lahat ng mga sumasamba sa Diyos. At yung mga sulat, minsan sinasabi sa atin kung ano ang okasyon ng pagkakasulat na ito, at ito yung mga okasyon na hindi tayo makaka-relate. Mga karanasan na kakaiba, hindi pangkaraniwan, at hindi natin dapat laging hanapin lamang na magkaroon tayo ng pagkakapare-pareho sa kanyang dinadanas na paghihirap, kundi makita natin na ang mga salitang ito ay talagang nakadisenyo na maging bahagi ng ating pananalangin. At pagdating nga sa bagong tipan, makikita natin ang aklat ng mga awit ang pinaka-sinitas na aklat. Dahil ito'y pumasok sa kanilang puso, naging kanilang pagpapahayag ng kanilang mga damdamin, maging minsan sa kanilang pananalita ay hindi man nila sasabihin ito ang sinabi sa aklat ng mga awit, pero ganito ang lingwahe na lalabas sa kanila. Dahil nga nasanay sila na ang kanilang puso ay masalamin ang ganitong tinuturo ng banal na Espiritu, na ang kanilang mga damdamin ay mahubog ayon sa tinuturo sa kanila sa aklat ng mga awit. At ito ngang mga awit na ito ay hindi lamang na nagtuturo sa atin kung ano ang magagandang pakinggan na mga salita na maisama sa ating mga dalangin, kundi ang ninanais para sa atin ay na ang ating mga puso ay magkaroon ng pagkakapareho sa mga may akda, mga banal na nauna sa atin. At kung ating iisipin na ito din ang naging kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang pagkakasabi ni Pablo, let the mind of Christ dwell in you. Yung mga salita ng Panginoon ay hayaan yung manahan sa inyo ng mayaman, dwell in you richly, at ang itsura nito ng pagiging puspos ng banal na Espiritu ay ang pag-aawitan sa mga ganitong klaseng awit. Tulad ng sinasabi ni Jesus mismo, ang papuri sa Diyos ay hindi lamang na magkaroon tayo at matuto tayo ng magandang bokabularyo mula sa mga awit, kundi ang ating mga puso ay magkaroon ng tunay na pasasalamat, magkaroon ng tunay na pagpapakumbaba sa kanyang harapan. At ang lalabas sa ating mga puso ay kamukha nitong mga matututunan natin sa awit. At dito nga, sa awit na ito, ang tinuturo sa atin na panalangin, at ang bibigyan kong diin dito ay yung talatang 2
tinuturo dito na ang maging dalangin ng isang mananampalataya, lahat ng bayan ng Diyos, hindi lamang si David sa kung anumang sirkumstansya ng kanyang buhay, kundi lahat ng mga sasamba sa Diyos ay tinuturuan ng banal na Espiritu na magkaroon ng ganitong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang kanilang maging dalangin ay, sabi sa verse 2, enter not into judgment with your servant. Enter not into judgment with your servant. Ito ay isang pagdulog sa Diyos, paghingi ng awa dahil meron siyang pagkilala na ito lamang ang kanyang pag-asa. At ito nga ang mensahe na nais kong dalhin sa atin ngayon at na ating matutunan sa ating buong buhay ng pananampalataya ay walang humpay ang ating pagdulog sa Diyos na tayo ay kaawaan. Sa ating buong buhay pananampalataya, hindi mag-iiba ang ating postura sa harap ng Diyos. Tayo ay laging dumudulog sa Kanya na tayo ay kaawaan. Ito ang lengguwahe na tinuro sa atin. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for mercy. In your faithfulness, answer me in your righteousness. Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. At sa kasaysayan nga ng awit na ito ang naging epekto sa mga sumasamba sa Diyos. Ang lengguwaheng ito ay matatagpuan natin pagdating pa lamang sa Bagong Tipan at yung mga sa early church ay merong pagpapahalaga sa awit na ito. Ito'y nabilang doon sa sinatawag na the 7 penitential psalms dahil nakita nila na ito'y nagpapahayag ng ganoong damdamin na tayo bilang makasalanan ay lumalapit sa Diyos at ito ang magandang makita sa ating puso, sa ating pagharap sa Diyos at pag-amin na tayo ay makasalanan na nangangailangan ng Kanyang awa. Ito ang isa sa mga naging paborito ni Augustine at ni Martin Luther at ito nga ay talagang naging bahagi ng doktrina ng reformasyon sa ating confessions of faith. Sa lahat ng confessions of faith ng Reformation ay sinisitas ang Psalm 143 bilang basehan ng doktrina ng justification by faith alone. At ang doktrina na iyon, ang hinge of our religion, the article on which the church stands or falls, ito ang isa sa mga pinapahalagang doktrina sa Reformed tradition at ito ay nagmumula sa kanilang pagsasapuso nitong dalangin na ang mga banal ay mayroong patuloy na ganito lamang na paglapit sa Diyos na sila'y tumatawag sa Kanya, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Doon nga sa Belgic Confession, Article 23, the justification of sinners, ay dito ay hinahayag ang kanilang paninindigan tungkol sa justification by faith. Ito siya sabi sa kanilang panimula, we believe that our blessedness lies in the forgiveness of our sins because of Jesus Christ, and that in it our righteousness before God is contained, as David and Paul teach us when they declare that man blessed to whom God grants righteousness apart from works. Kaya nga, sa kanila pang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag dito, ay sinasabi na ang tanging pag-asa lamang ay ang sumampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapasa atin ang katuwiran ni Kristo. At kaya sa kanilang pagtatapos, dito sinasabi, that is enough to cover all our sins, yung katuwiran ni Kristo, that is enough to cover all our sins and to make us confident, freeing the conscience from the fear, dread, and terror of God's approach, without doing what our first father Adam did, who trembled as he tried to cover himself with fig leaves. In fact, if we had to appear before God, relying no matter how little on ourselves or some other creature, then alas, we would be swallowed up. At dahil ganoon, ang ating kalagayan na tayong makasalanan at wala tayong pag-asa
na makatayo sa harap ng Diyos with a free and fearless conscience. Ito ang pagtatapos ng Belgic Confession sa kanilang article on justification. Sabi, therefore, everyone must say with David, Lord, do not enter into judgment with your servants, for before you no living person shall be justified. So dito talagang naging bahagi ng Reformed tradition itong awit na ito dahil nakikita nila ito ang dalangin dapat ng lahat ng makasalanan sa harap ng Diyos, na sa kanilang pagkakakilala na sila'y makasalanan at sa harap ng kabanalan ng Diyos wala silang ibang pag-asa, ang kanilang palagiang dalangin, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. So bakit ito ang nakita nilang panalangin? Bakit nga ba ito dapat ay maging palaging panalangin ng lahat ng mga banal? Dito may paliwanag mismo ang si David. Sabi niya, for no one living is righteous before you. Ito ang binibigay na dahilan ni David mismo, kaya't ito ang kanyang panalangin. Sapagkat sa iyong harapan ay walang mabibilang na matuwid. Kaya't ang magiging dalangin niya palagi, kahit siya mismo ito ang kanyang dalangin, ay na wag nang pumasok sa nakasama ng iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat sa iyong harapan ay walang mabibilang na matuwid. At dito sa mga salitang ito ay maaari tayong makakuha ng dalawang dahilan kung bakit ito nga lagi dapat ang panalangin ng lahat ng mga tao. At una, dahil before God, we cannot claim innocence. Sa harap ng Panginoon ay hindi tayo makapag-aangkin na tayo ay walang sala. Before God, we cannot claim innocence. Itong dalangin na ito ni David ay gumagamit nga nung imahe ng sa hukom, kaya siya sabi niya, enter not into judgment. So, yung pinipicture niya ay na merong judgment, may court, harap siya sa korte at ang Diyos ang hukom. At kanyang sinisimulan pa lang sa dalangin niya na huwag ka nang magsimula man lang sa paghahatol, na huwag mo man lang buksan yung pinto. Enter not into judgment. Dahil nga, at ang binigay na dahilan, for no one living is righteous before you. Itong salitang is righteous before you ay maaari actually mai-translate na no one living can be justified. Ito ay parehong lengguwahe. At dahil nga, kung ilalagay dun sa konteksto ng kanyang imahe na pinipinta, ay meron siyang ini-imagine na courtroom. So, enter not into judgment. At kaya daw hindi na ito dapat gawin ay dahil wala namang maaaring matagpo ang matuwid sa iyong harapan. No one living can be justified before you. At dito nga, ang makukuha natin dahil kung ang Diyos ang siyang maghahatol, ay wala namang maitatagong kasalanan. At kung ano pa man ang mga maaaring mapagtakpan natin na kasamaan o ito ay patabunan natin ng ating kagandahan o ng kabutihan, ito hindi pa rin matatago sa harapan ng paghahatol ng Diyos. Kaya with God as judge, no sin can be hidden. At dahil doon, tulad ng sinasabi, no one living can be justified before you. At itong salitang before you, or in front of your face, literally, before you, ay dito natin mauunawaan kung bakit ganito ang kasiguraduhan ni David na walang pag-asa ang kahit sinong makasalanan na matagpo ang matuwid. Kung ang usapan ay sa mata ng tao, sa harapan ng pagpanukat ng iyong kapwa, ay siguro maaari kang magkaroon ng pag-asa na ikaw ay matagpo ang matuwid.
Minsan maging mga hindi mananampalataya, minsan mas lalo pa nga ang mga hindi mananampalataya ay maaaring matagpuan na may kabutihan, kahanga-hanga ang kanilang kabaitan, ang kanilang pagpapahinuhod sa iba, pakikitungo sa kapwa, ang kanilang kagustuhan na tumulong sa bayan o sa kung sino man magbigay ng kanilang sarili. Ito naman ay hindi maaaring angkinin ng mga mananampalataya, mga Kristiyano na sila lamang ang nakakagawa. Ang mga tao ay nilikha ng Diyos na mayroong pagkilala kung ano ang tama. At minsan maging ang natitirang liwanag ng kabanalan ng Diyos sa kanilang pagkakalikha, sila man ay hindi kumikilala sa Diyos, ay meron pa rin silang kaalaman kung ano talaga ang tama. At sa kanilang pamumuhay, maaaring mangyari na sa mata ng kanilang magulang, kung sila ay mga anak, sa mata ng kanilang magulang, kung sila ay masunurin, magalang, ay maaari nga silang mabilang na mabuting anak. Sa mata ng iyong mga kaibigan, kung ikaw ay mapagbigay, kung ikaw ay hindi magagalitin, ikaw ay kagalang-galang. Sa mata ng iyong mga katrabaho, kung ikaw ay masipag at ikaw ay tapat sa iyong mga tungkulin, ay ikaw ay maaaring hangaan. At sa mata ng tao sa lahat ng iyong ginagalawan, maaaring mangyari at maaari kang makatayo ng matuwid at ikaw ay kagalang-galang, ikaw ay respetuhin, ngunit ang usapan nga natin ay sa harapan ng Diyos, sa harapan ng paghahatol ng Diyos sa kanyang kabanalan. At before God, no one living is righteous before you. Maaaring mangyari na sa harapan ng iglesia ay mayroong tumayo at magpakilala na mananampalataya at maaaring sa mata ng iglesia sa anumang panunuri sa kanya ay talagang makumbinsi ang lahat, hindi lamang yung lokal na iglesia, pati lahat ng kanyang mga kaibigan ay makumbinsi na siya nga ay tunay na mananampalataya. At sa kanyang pagpapahayag ng pagsunod sa Panginoon ay madali naman magawan ng paraan na yung panlabas na kanyang asal ay maging kamukha ng isang Kristiyano at hindi natin nalalaman kung ano ang maaaring maging motibasyon ng isang nagpapahayag ng pananampalataya para gustuhin niya na tanggapin ng isang iglesia, pero maaaring mangyari na ito talaga ang kanyang habol. Ang gusto lamang niya ay humarap at magkaroon ng community na tatanggap sa kanya at na-enjoy niya yung fellowship with Christians, na-enjoy niya yung approval of these people, at minsan nga natatagpuan na maging mga pastor ay lumalabas na hindi pala tunay na mga mananampalataya. Nangyari na ito sa kasaysayan at maging lalo na ngayon, madaming nangyayari sa mga nakaraang dekada na natatagpuan maging mga mangangaral ay sila pala'y hindi tunay na mananampalataya. At ang malamang na nangyari ay ang naging kanilang sinikap na hanapin ay yung approval ng mga tao. Dahil nakalimutan nila ang kanilang pamumuhay at ang maghuhukom sa kanila ay ang batas ng Diyos. At dahil sila'y namumuhay na lamang before men, ay mayroon silang pagkakontento at sila'y nagkaroon ng complacency sa kanilang pamumuhay dahil sa kanilang paningin ay nakuha naman nila ang kanilang kagustuhan na magkaroon ng approval of men. Pero ito nga ay kung dahil ang tayo ay namumuhay sa harapan ng Diyos, tayo pa rin ay patuloy na mabubunyag kung ikaw man ay nagpapanggap lamang na mananampalataya. Ang lahat ng ito ay mabubunyag sa liwanag ng batas at lalo na sa harap ng Diyos na maalam na wala namang maikukubli sa Kanya, ang ating buong puso ay malinaw sa Kanyang pagtingin. Kaya ito ay makikita niya kung pinagtatakpan lamang para ito'y magmukhang
maganda sa harap ng iglesia, sa harap ng tao, dahil nga ang tunay na hukuman ay ang harapan ng Diyos. Ito ay hindi pa rin sapat at sila man ay tanggapin ng buong iglesia, ng lahat ng mga mananampalataya at igalang ng buong mundo, maging siya man ang pinakatanyag na mangangaral, ay kung lumalabas naman na sa harap ng paghuhukom ng Diyos, siya ay hindi tunay na sumasandig sa katwiran ni Kristo, ay siya nga ay isang hindi tunay na mananampalataya, at ang mangyayari sa kanya, ang kakaharapin niya ay ang paghahatol. Ito rin ay totoo hindi lamang sa mga hindi mananampalataya o mga nagpapanggap na mananampalataya, maging sa mga tunay na mananampalataya. Ikaw man ay masigasig talaga na maglingkod sa Panginoon at talagang sa iyong puso kinikilala mo na wala kang maihaharap na katuwiran sa Panginoon kundi ang katuwiran ni Kristo, kaya sumasampalataya ka sa kanyang katuwiran lamang. Ngunit hindi dapat tumitigil pa rin ang mga mananampalataya na sila'y tatawag pa rin at kakapit pa rin sa awa lamang ng Diyos. Dahil sila man ay nagkaroon na ng kabutihan, sila man ay meron ng mga nagagawang mga kabutihan, ay ito pa rin ay merong kasalanan at ito hindi mapagtatakpan. Anumang mga kabanalan ang kanyang matutunang gawin, hindi maitatago ang mga kasalanan sa harapan ng Diyos, kaya't siya pa rin ay hindi mabibilang na matuwid kung ang titignan ay ang kanyang sariling katwiran. Kaya nga, ito ang pangalawang dahilan na makukuha natin dito, kaya't lagi, hindi lamang sa panimula ng ating pananampalataya, hindi lamang bago tayo makakilala kay Jesus, kundi sa ating buong buhay, maging bilang mga mananampalataya, tayo ay palaging nakapostura na humingi palagi ng awa mula sa Diyos. Dahil sa ating buong buhay, tayo ay mga makasalanan pa rin at tayo ay hakapit lamang sa kanyang awa. At ito ang pangalawang dahilan, before God, we cannot boast of our service. Sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki sa ating paglilingkod. Ito nga sa panalangin ni David, ang kanyang panalangin, enter not into judgment with your servant. Siya ay may pagkilala at alam niya sa kanyang sarili na siya ay lingkod ng Diyos. At itong si David ay kilala sa banal na kasulatan at kilala ng mga mananampalataya sa lahat ng mga henerasyon na sumunod sa kanya, na siya ay isang namuhay ng banal, ng may kahangahangang pananampalataya, at kilala man ang kanyang pagkakahulog sa kasalanan ay hindi sumasagi sa isipan ng mga mananampalataya na naabot natin o nalampasan natin ang kabanalan ni David. At si David ay maaaring sabihin na siya nga ay kinasangkapan ng Diyos, siya ay hari, siya ay ginamit ng Diyos na maitaguyod ang pagsamba ng lahat ng mga mananamba sa pamamagitan ng pagsusulat ng maraming awit. Siya ay nakapaglingkod sa Diyos ng marami. Ngunit maging sa kanyang madaming nagawa para sa Diyos ay hindi tumigil para sa kanya ang kanyang panalangin na siya ay kumapit lamang sa awa ng Diyos. Kaya sa kanyang panalangin, enter not into judgment with your servant. At alam niya na siya man ay naglilingkod na sa Diyos, kailangan pa rin siya'y tumatawag at humihingi ng awa. Dahil nga sa harapan ng ating Diyos at para sa Diyos na ating Panginoon, hindi natin maipagmamalaki ang ating mga paglilingkod. Anumang pagsunod ang ating naibibigay sa kanyang mga kautusan, hindi ito kailanman maihaharap sa kanya, lalo na sa kanyang paghuhukom.
kung ang batayan ay ang kanyang banal na batas, ay hindi aabot ang kahit anong nagagawa natin upang ito ay magbigay sa atin ng kahatulan na tayo ay matuwid, maalis ang ating mga kasalanan at tayo ngayon ay mabilang nga na matuwid. To God, our Lord, we cannot boast of our service. Ito ay matututunan natin. Ito ay pinapahayag ng Reformed tradition in many ways sa lahat ng ating mga confessions kung paanong dapat nga ganito ang ating ugali. Una sa lahat, ang ating lahat ng serbisyo na ating magagawa, ang pinakamatayog man na kabanalan na ating maaabot ay meron pa ring nananatiling kasalanan. Maging sa ating paglilingkod bilang hari, paglilingkod ni David na siya ay naging kasangkapan ng Diyos para sa pangunguna ng kanyang bayan, siya ay nagkakasala pa rin. Maging mismo sa mga mismong gawa ng ating na mabuti sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba, sa ating pagtulong sa iba ay mayroong bahid ng kasalanan na nailalagay sa ating mga mabubuting gawa. At kaya nga itong mga serbisyo na inaalay natin sa Diyos ay hindi natin ipagmamalaki sa Kanya, hindi natin ihaharap sa Kanya para ito ang ating tindigan kung tayo ay huhukuman ng Diyos. Doon nga sa Matthew chapter 7, yung kilala na pagtatapos kung saan mayroong mga nagsabi sa harap ng Diyos na sila daw ay maraming ginawa para kay Kristo. Lord, did we not prophesy in your name? Did we not do all these wonders in your name? At sasabihin lamang sa kanila ni Kristo na depart from me, you workers of evil, I never knew you. At ito ay mga taong ang pinagkatiwalaan at nangahas sila na nandun na sa harapan ni Kristo. Ang kanilang ihaharap ay ang kanilang sariling gawa na pinagmamalaki nila, ito ang kanilang kakapitan, ito hindi ba't ginawa namin? Madami kaming nailingkod para sa iyo. Pero sa mga mananampalataya, si Kristo mismo nang nagsabi na dadating daw ang araw, siya pa ang magpapaalala kung ano ang mga mabubuting gawa ang nagawa ng kanyang mga anak. Na sinasabi niya na dadating ang araw, sasabihin ko sa inyo, nung ako ay hubad, binigyan niyo ko ng damit. Nung ako'y nauuhaw, binigyan niyo ko ng maiinom. At ito ay hindi man lang namamalayan ng mga mananampalataya. Kailan namin ginawa iyon? At di nila naunawaan na yun ang kahulugan ng kanilang minsang pagtulong sa mga iba. At yun ang sinabi ni Kristo na ito'y ginawa nyo para sa kanila, ginawa nyo rin para sa akin. At ito nga ang itsura ng paghuhukom ng isang mananampalataya. Hindi niya talaga makita ang kanyang sariling gawa na maihaharap niya sa Diyos. At ang mismong Panginoon pa ang magbibigay ng gantimpala sa mga gawa na hindi niya sariling naibilang. Dahil sa awa ng Diyos sa kanyang mayamang biyaya, tinatanggap niya maging itong mga pagkilos ng kanyang mga anak na may bahid nga ng kasalanan, meron pa rin karumihan. Pero sa kanyang biyaya, ito'y kanyang pinatawad at tinanggap at kinasangkapan na maging pagpapala sa iba. Ito nga ang kaya tayo ay hindi tatayo doon sa ating mga gawa at ang ating kakapitan lamang ay ang awa ng Diyos. Tayo'y tatawag lamang sa Kanya dahil ang ating mga gawa ay meron pa ring karumihan. Ang isa pang pinapaliwanag ng ating Reformed Confessions ay na dahil ang ating mga gawa ay galing lamang din naman sa Kanya. At kung itong mga gawa natin ay mula din naman sa ating Panginoon, ay bakit ito ang ating ihaharap ngayon na ito ay ipagmalaki? Ang pagkakasabi sa
Belgic Confession ay saan ko na lamang? Sabi sa Belgic Confession ay, so then we do good works, but not for merit. For what could we merit? Rather, we are indebted to God for the good works we do, and not He to us. We are indebted to God for the good works we do, and not He to us. Dahil nga, itong mga good works na lalabas sa atin ay sa Kanya lamang din naman nanggaling. At ito siyempre nakabase sa turo ng banal na kasulatan. Sabi sa Philippians 2 na it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. At ito mismo ang punto ni Pablo sa Ephesians 2:10. Kaya niya sinasabi na ito'y walang maipagmamalaki ang sinuman sa kanyang harapan. No one may boast, sabi sa verse 9, sapagkat ang inyong mga lalakaran at inyong ginagawa ay hinanda na sa inyo bago pa kayo nabuhay muli mula sa inyong pagkakasala. At kaya hindi kayo maipagmamalaki dahil ang lahat ng lumalabas sa inyo is God's workmanship. So hindi tayo makapagmamalaki ng ating paglilingkod at mabuting gawa sa Kanyang harapan. At kaya nga ang nangyayari, maging ang ating mga mabubuting gawa ay ipagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi ito ang ating ihaharap sa Kanya para tayo ay magpakilala na Kanyang mga lingkod, kundi ang tinuro mismo ni Kristo sa Luke 17, ang tinuro niyang maging ugali, maging ikaw man ay gampanan mo ang lahat ng kautusan sa iyo, sabihin mo lamang, we are unprofitable servants, we have done but our duty. Dahil ikaw ay lingkod at ginawa mo ang lahat ng inutos sa iyo, ang mangyayari na ba ay dahil na tinupad mo ang kautusan sa iyo ng iyong Panginoon, ikaw ay bigla nang magiging anak, biglang magiging kapamilya dahil lamang ikaw ay bilang lingkod, ginawa yung ipinag-uutos sa iyo. Ito nga ay ang tinuturo sa atin kahit sa ating paggawa ng lahat ng kautusan sa atin, ginawa lamang natin kung ano yung ating mga tungkulin. At tayo ngay nagkukulang pa rin, hindi natin ito magagawa. Ito lamang ay larawan na binigay ni Jesus at ang punto nito ay na kahit magawa nyo pa lahat, hindi pa rin ito magbibigay sa inyo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi ito ang nagbibigay sa inyo ng katayuan na kayo ay Kanyang paboran. Kaya hindi ito kailanman kakapitan. Pero ito'y hindi nyo actually magagawa. Hindi natin nagagawa na nagagampanan natin ang ating lahat na tungkulin. At kaya't mas lalo na sa ating buong buhay, ang ating dalangin, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Kaya nga kung ganito, sa harapan ng Diyos ay hindi tayo makapagmalaki, wala tayong maiharap sa Kanya, at wala talaga tayong matitindigan tulad ng sinasabi sa Psalm 130 verse 3, if you, O Lord, will mark iniquity, who can stand? Hindi tayo makatatayo man lamang sa Kanyang harapan kung ang Diyos ay magsisimula na magbilang ng ating mga kasalanan. At ito ang dapat nga nating matutunan sa harap ng Diyos. We cannot boast of any of our service. At ito ang tinuturo sa atin ngayon ng awit na ito, na sa atin ngang buong buhay dahil sa simula, bago tayo kumilala sa Kanya, ang ating pag-asa lamang ay kumapit sa Kanyang awa. Pero hanggang sa ngayon, hanggang sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa ating buong buhay na tayo lumalakad dito sa mundo, tayo'y mananatiling nangangailangan ng Kanyang awa. Kaya't ang turo sa atin ay we must always cling to this foundation. Tayo ay laging dumadalangin
sa ating Panginoon, enter not into judgment with your servant. Ito ang patuloy nating panalangin maging sa ating paglago sa kabanalan. Tayo man ay talagang napuspos na ng banal na Espiritu at madami nang nalinis sa ating kasalanan, hindi titigil na ganito pa rin ang ating postura sa pananampalataya. Dahil kinikilala natin, hindi pa rin tayo matuwid, hindi pa rin natin naaabot ang kanyang kabanalan. At ito'y nagsisimula, ito'y nanggagaling sa pagkilala, no one living is righteous before you. Kaya't sa atin, ang hamon sa atin ng awit na ito ay na ito nga ang laging maalala natin. Maalala natin yung katotohanan na ang ating buong buhay at ang huling hahatol sa atin ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Ang kailangan nating harapin ay ang buhay that is before God and not before men. At kung ang usapan ay ang paghahatol before the face of God, ang ating magiging postura ay ang ganitong tinuturo sa atin, enter not into judgment with your servant. Ito nga ay totoo sa mga hindi mananampalataya at kung meron mang nakakapakinig na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, alam mo sa iyong puso na ikaw ay makasalanan at sa pagkakalikha sa iyo ng Diyos ay nilagay sa iyo ang pagkilala kung ano ang tama at mali. At ikaw man ay hindi nagpapakilala na Kristiyano at hindi mo inaangkin ang pananampalatayang ito, ay nasa iyong puso ang konsyensya na nilikha ng Diyos, na makilala mo na ikaw ay makasalanan. Siguro nagkaroon ka ng tapang at kasanayan na ito'y patahimikin at hindi pakinggan ang sigaw ng iyong konsyensya. Ngunit sa patuloy na madinig mo ang batas ng Diyos, ito ay lalakas ulit at sasabihin sa iyong puso at papakita sa iyo na ikaw nga ay makasalanan. At siguro ang hindi pinaniniwalaan, ito'y hindi nararamdaman, lalo na ay yung katotohanan na ikaw ay haharap sa paghukom ng Diyos. Ito ang pinaka-isinasantabi ng hindi sumasampalataya, bagamat alam niya sa kanyang sarili na meron siyang mga maaaring mapagbuti, meron siyang mga kasamaan na nakikita sa kanyang sarili, ngunit na isasantabi ang katotohanan at maaari niyang paniwalain ang kanyang sarili na hindi ito mangyayari, siya'y haharap sa paghuhukom ng Diyos. Ngunit ito nga ay hindi maitatanggi at kung buong buhay mo man ay hindi mo kilalanin na ito ang iyong kahihinatnan, ay ito pa rin ang iyong kahaharapin. Pagkatapos ng iyong buhay na itanggi mo na ito ang iyong kahaharapin, haharap ka sa paghahatol ng Diyos at kailangan mo ngayong ilantad ang iyong lahat ng mga naigawa at sinasabi na sa atin ngayon at alam mo din sa iyong sarili na wala kang maipapakita sa Kanya para maging katanggap-tanggap. Ito nga ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa Romans chapter 3, verse 20. Sa Romans chapter 3, ang kanyang buong argumento ay patunayan na walang makakatakas sa paghahatol ng Diyos. Walang makakapag-angkin na itong mga Hudyo, sila lang naman yung tinuruan ng batas. Kami ay mga hentil at hindi na ibahagi sa amin yung batas. Pero sa kanyang pinakita hanggang dito sa dulo ng kabanatang 3 ay every mouth will be stopped. Maipapakita na walang kahit sino man na makapagbibigay ng excuse sa harap ng batas ng Diyos. Every mouth will be stopped. At ang kanyang mismong lengguwahe na ginamit ay ang lengguwahe nitong Psalm 143 na no one can be justified in His sight. In the law of God, according to the law, no one will be justified in His sight. Pero ito nga din ang dapat na pag nakilala na ito ng hindi mananampalataya, ay tinatawag siya na mayroong pag-asa na maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo
na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang awa at biyaya na kung sino mang sumampalataya sa Kanya, tanggapin ang pangakong kaligtasan sa pamamagitan ng katwiran ni Hesukristo. Kung siya'y sumampalataya sa pangako ni Jesus mismo, hindi siya kailanman itatakwil. Kaya't kung ikaw ay nananatili sa iyong kasalanan, ay sundin mo ang panawagan sa iyo ng Ebanghelyo na ikaw ay sumampalataya at tanggapin ang kaligtasang ito, na kung ikaw ay sumampalataya, nasa iyo nga ang buong buhay na walang hanggan. Ang lengguwahe pa ni Jesus mismo sa John chapter 5, whoever believes will not enter into judgment but has eternal life. Ito ang kaligayahan at pagpapala na ibinibigay sa mga makasalanan na kumilala sa kanilang pagkamakasalanan at kumapit kay Hesukristo. Maaari din na itong buong awit na ito ay maging babala sa atin. Hindi natin kilala kung sino ang baka hindi tunay na mananampalataya, at sa ating pagtingin, ang lahat ng ating mga kasama ay mga tunay na mananampalataya. Tayo makikibahagi ng Lord's Supper with them, at sa ating pagkilala sila ay ating mga kapatid. Pero ito'y isang babala na tinuturo ng banal na kasulatan. Ganito magbigay ng babala ang banal na kasulatan sa atin, na makitang maaaring ikaw nga ay namumuhay para lamang sa tao. Maaaring ang sinisikap mo na lamang ay makuha ang respeto, ang galang sa iyo ng maraming tao, at hindi na ang iyong iniisip ay kung paano kang haharap sa paghahatol ng Diyos. Ikaw ay nakontento na lamang na nakumbinsi mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya, mga kinikilalang kapatid sa pananampalataya, na kumbinsi mo ang iglesia na ikaw ay makadiyos, na ikaw ay kasama nila. Ngunit tingnan mo kung ikaw nga talaga ay sa Panginoong Hesukristo kumakapit, kung meron ba talaga sa iyong sarili na pagkilalang si Kristo ang iyong tanging pag-asa para ikaw ay maligtas, at hindi na makontento lamang na tinanggap ako ng iglesia, ako'y hindi pinagdududahan, ako'y tinatanggap nila, kasama nila ako sa iglesia, ako'y palaging nandoon sa kanilang samahan, at magandang pakikitungo nila sa akin. Hindi ito ang iyong kakapitan para ikaw ay magkaroon ng assurance of your salvation, kundi balikan mo na ikaw man ay tunay na makasalanan. At ito ang isang pinaka-senyalis siguro na kailangan nating bantayan, na baka nga ikaw ay isang hindi tunay na mananampalataya kung nawawala sa iyong sarili ang pagkilala na ikaw ay makasalanan. At ang nakikita mo sa harap ng aking mga kapatid, mukha naman akong mabuti, may pagkilala sila sa akin na isang mabuting tagasunod ng Diyos. Kapag ito na ang iyong pag-iisip, baka kailangan mong balikan ang batas ng Diyos na sinasabi sa iyo, ikaw ay makasalanan at ang tangi mong pag-asa ay ang awa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito nga din ang mensaheng mabuti, ang mabuting balita maging sa mga hipokrito, ay na ang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, kung hanggang ngayon man ay nagpapanggap ka lamang na mananampalataya, kung sumampalataya kang tunay, ay tunay ka ding maliligtas. At yung hindi lamang ang fellowship of the saints, ang magandang pakikitungo ng mga iglesia ang makukuha mo, kundi ang mismong pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay sigurado na bubuhusan ng kanyang biyaya. Ito ang mayamang pagpapala ng Diyos. Ikaw man ay namumuhay sa hungkag na pananampalataya hanggang ngayon, kung tunay kang sumampalataya sa kanyang biyaya, ikaw ay makatatanggap ng kapatawaran at maibibilang kang matuwid.
At syempre, ang mensaheng ito ay pinaka talagang nakadisenyo at tinuturo para sa mga mananampalataya. Ito ay pagpapalakas para sa atin na matutong sa ating buong buhay ay mayroong ganoong kaligayahan na sa ating paglakad sa buong sa mundo, sa ating buong paglakad dito sa buhay na ito, ay kaligayahan natin na laging humingi ng awa mula sa Diyos. Ito ay hindi na para bang pagpapahinuhod sa atin o pagpapahinay sa atin na parang sinasabi, huwag ka masyadong maligaya sa iyong Kristiyanong pananampalataya. Huwag ka masyadong maligalig dahil ikaw ay naligtas na. Medyo alalahanin mo na nakakapit ka lamang sa awa. Hindi ito pagpapababa ng ating kaligayahan, kundi ito'y tinuturo sa atin kung ano ang tunay nating kaligayahan na sa pamamagitan ng pagkilala na tayo ay makasalanan at walang maiharap na katuwiran sa Diyos, ay ang ihinaharap natin ay ang katuwiran ni Hesukristo. Kaya nga meron tayong mas matibay na kaligayahan, meron tayong mas matibay na katiyakang tumayo sa harap ng Panginoon. Ito nga sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5, in this grace we stand by faith. Tayo ay meron ng pagtayo sa kanyang harapan dahil tayo ay binihisan ng katwiran ni Hesukristo. Kaya itong paalala sa atin na lagi tayong nakakapit doon sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbihis sa atin ng katwiran ni Hesukristo. Ito ay pagpapalakas ng ating kaligayahan sa harap ng Diyos, na tayo ngayon ay maaring mamuhay ng may tapang. We approach the throne of grace with boldness, at maging sa ating paglilingkod na hindi maaalis yung lahat ng kasalanan natin sa ating paglilingkod. Dahil nga kay Kristo, ito ay kanyang tatanggapin, ito ay kanyang gagantimpalaan, ito ay kanyang kakasangkapanin para maging magkaroon ng bunga sa kanyang kaharian. Dahil ganun ang yaman ng kanyang awa at pagpapala sa atin, na tayo bilang mga makasalanan na humihingi ng awa sa kanya sa pamamagitan ni Hesukristo, ay kanyang ang tinatanggap, pinapatawad ng buong buo at binibihisan ng katwiran ni Hesukristo. Kaya tayo ngayon ay may lalakad sa ating buong buhay ng may kagalakan at pasasalamat. Ganito nga ang pagkaka-envision ng Belgic Confession sa buhay ng Kristiyano. At kaya ganito ang kanyang sinabi, na we are justified freely or by grace through redemption in Jesus Christ. At dahil sa pagkakakilala natin na itong ay naibihis na sa atin ang katwiran ni Kristo at wala tayong ibang pag-asa kundi laging kumapit dito, kaya sabi, therefore we cling to this foundation. Hindi tayo bibitaw at nandito tayo palagi. Hindi yung justification ay simula lamang ng ating pananampalataya. Tayo nakakapit dito sa ating buong buhay. We cling to this foundation which is firm forever, giving all glory to God, humbling ourselves and recognizing ourselves as we are, not claiming a thing for ourselves or our merits, and leaning and resting only on the obedience of Christ crucified, which is ours when we believe in Him. Yun nga yung sigaw ng reformasyon na Soli Deo Gloria, to God be all the glory. Ito ay dahil ang mas pinagmumulan na ito ay sa ating pagkilala na wala nga tayong maibibigay mula sa ating sarili na katwiran, kundi na isuot lamang ang katwiran ni Kristo, at sa ating buong buhay, ito lamang ang ating kakapitan. Kaya't natin ibinibigay sa Diyos lamang ang kaluwalhatian, dahil sa ating buong buhay, ang katwiran ni Kristo lamang ang tinatawag na our whole and soul righteousness for our whole life. Kaya tayo ay manatili, o we cling to this foundation our whole life, at maging dalangin nga natin with joy and boldness na we approach the throne of grace
we approach the throne of mercy, na sa ating buong buhay, lagi tayong nakakapit sa kanyang awa lamang at tayo may katiyakan na mas katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos ng bihis ang katwiran ni Kristo kaysa iharap natin anumang kabutihan ang ating magagawa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapaalala nga sa amin na ang aming tanging pag-asa lamang na makaharap sa iyo ay ang iyong awa, na iyo'y kaming patawarin sa aming mga kasalanan at sa pamamagitan ni Hesukristo ay tanggapin sa iyong harapan. Salamat nga Panginoon sa paalala sa amin na maging kami ng mga mananampalataya na lumalakad na sa iyong harapan, naglilingkod sa iyo, ay kailangan na patuloy na kumapit lamang sa iyong awa, sapagkat ito'y hindi na pagpapahinay sa amin, sa aming kaligayahan o katiyakan, kundi pagpapaalala sa amin na mas tiyak kaming tumayo sa iyong harapan kung ang suot namin ay ang katuwiran ni Hesukristo. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong ipakita sa amin sa pamamagitan ng pangaral ng iyong batas na kami nga sa aming sarili ay walang maihaharap sa iyo na sarili naming kabutihan, na hindi namin maipagmamalaki sa iyo ang aming paglilingkod, kundi ang aming tanging pag-asa ay kumapit lamang sa katwiran ni Hesukristo na ipinagkakaloob mo sa iyong biyaya at na aming tatanggapin sa pananampalataya lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buong buhay ito'y manatili sa amin nang sa gayon ay kakapit lamang kami sa katotohanan ito at ibabalik nga namin ang kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.